Winasak ng nagdaang bagyo ang bangkang pangisda ng mga residente na nakatira sa coastal areas sa Catanduanes. Sa kanyang pagbisita, inirekomenda ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi na dapat matayuan ng mga infrastruktura o kabahayan pa ang mga tabing baybayin. Narito ang report ni Vanessa Cleofas. Nagkalat na mga parte ng kabahayang nasira, nagtumbahang mga puno at nagibang pader ng seawall. Ilan lang ito sa mga nadatnan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pang mga kawani ng pamahalaan sa pagbisita ng mga ito sa Barangay Tubli sa bayan ng Karamoran, Catanduanes matapos hagapitin ng Bagyong Uwan. Karamihan kasi sa mga residenteng pinaka naapektuhan ng bagyo ay nakatira malapit sa baybayin ng karagatan na dinaanan ng storm surge sa kasagsagan ng pagtama ng bagyo. Batay sa Karamoran, higit 2,127 na mga kabahayan ang nagkaroon ng minor damage habang 558 naman ang totally damage. Sa Barangay Tubli naman na may seawall, 158 na bahay ang tuluyang nasira habang 370 ang may bahagyang pagkasira. Ang lahat naman ng motor bangka ng mga mangingisda ay tuluyang winasak ng Bagyong Uwan. Inirekomenda naman ni Pangulong Marcos ang pagbabawal ng kahit anong istruktura na maipatayo malapit sa karagatan. Ang problema talaga na dapat natin tignan, kasi kung baka maulit ito, baka kailangan natin talagang isipin na huwag magtayo ng kahit na anong structure na ganito kalapit sa dagat. Kailangan siguro maghanap tayo na design na itaas yung ano, kasi malaki, kahit na hindi maaring lagyan ng mataas na seawall dahil yung tubig dumating hanggang bubong eh. So we have to find another way kung saan nilalagay ang mga nandito, para kasi unfortunately katotohanan yan, mangyayari ito ulit eh. Kaya huwag natin sila ilagay sa alanganin. Hanapan na natin ng ibang paglalagyan na malayo na sa storm surge. Samantala, kasama ring nag-ikot ng Pangulo si House Deputy Majority Leader at TGP Party List Representative Jose Bong Teves Jr. na matatandaang nagsilbi bilang dating gobernador sa Catanduanes. Sa personal nitong pag-iinspeksyon, binigyang diin nito ang pangangailangan ng mga mangingisda ng agarang tulong. Sinama kasi ng Bagyong Uwan sa pag-alis nito sa bansa ang kabuhayan ng mga mangingisda matapos maiwang sira-sira ang kanilang motor bangka. 90% ng mga sasakyan ng Tubli Fisher Cooks, kaya kami humihingi doon sa mga kinaukulan na sana mabigyan pansin sa pamamagitan ni Congressman Bong Teves. Siya na ang bahala sa amin, kaya kami dumadaing sa kanya. At asahan po ninyo na ang lahat po ng problema natin ay papaalam po natin sa mga national government, lalong-lalo na sa mga secretaries na nilaan ng ating Pangulo para siya naman ang makinig sa atin. At ang ating Pangulo ay hindi naman po nagpapabaya sa atin. Bilang matagal din na nagsilbi sa probinsya si Teves, sinabi nitong hindi biro ang naranasang pag-ulan na tumama sa kanilang probinsya, lalo't ang ibinuhos na ulan ni Uwan sa loob lang ng 2 araw ay katumbas na ng 1 buwan at kalahating pag-ulan. Samantala, kasama rin sa mga ininspeksyon ng Pangulo ang Tubli Elementary School sa Karamoran, Catanduanes pa rin, kung saan kabilang ito sa mga pinaka napinsala na kung hindi natanggalan ng mga bubong, tuluyan namang nawasak. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang relief operation ng pamahalaan para sa mga nasalanta sa bayan ng Super Typhoon Uwan, gayon din ang reconstruction ng mga kabahayan at istrukturang nasira. Para sa EuroTV News, Vanessa Cleofas, sumasaludo sa bawat Pilipino.